Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino. Lagyan natin ng konting background music para mas maganda. Yan. Lalo't higit sa aking mga kahanay sa 99.9% mga itsaperang Pilipino. Upanin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. So, naandun na po sa kustodiya ng International Criminal Court, batay sa The Rome Statute, ang atin pong dating Pangulong Duterte, Digong Duterte. So, ang kahindik-hindik na tanong po ngayon, na dapat natin itanong sa ating mga sarili, abay, ano ngayon? Sino ba ang makikinabang dito? Ang bayan ba at sambayanan? O kaya yung mga traidor at kawatan at mamamatay taong abusado sa buong pamahalaan? Yan pong kahindik-hindik na tanong. Kaya tayo pong mga itsapwera, siyempre kaya tayo itsapwera, dahil itsapwera tayo. Pambihira Biski. Biski. Momo at buto-buto sa sandamukal na kayamanan ng inang bayan, alatay na titikman. Itsapwera nga kasi tayo Okay, so dali mo na. Hinaan po muna natin ng background music. Yan, para hindi na di-distract ang inyong lingkod po, no? So, nuulit ko tayo pong mga nasahanay ng 99.9% itsapwera, no po, di tayo dapat nag-aaway-aaway no ha? Hindi tayo dapat nag-aaway-aaway sapagkat may kumakampi sa kampong Digong, may kumakampi sa kampong Bongbong, may kumakampi sa mga Pingkalawan, may mga kumakampi sa Dilawan, at may kumakampi-kampi sa Pulahan. Diho, panahon na para sarili naman nating kapakanan. Pambihirang patis naman tayo. Sarili naman nating kapakanan ang ating pong ipaglaban. Sarili naman nating mga karapatan ang ating ipaglaban. Sarili naman nating kinabukasan at ekonomiya ang ating ipaglaban. Hindi lang nung henerasyon natin sa ngayon, sa kasalukuyang panahon, kundi hanggang sa mga susunod pa na saling laing kayo manggi, till His kingdom come, hanggang sa mga ating mga kaapu-apuhan. At siyempre, kailangan may bigkis ng pagkakaisa tayo para magkaisa tayo ng tuluyan, lubusan. At yung bigkis ng pagkakaisa na yan, kapaki-pakinabang dapat para sa ating tanan. At wala na iba pa na bigkis ng pagkakaisa na kapaki-pakinabang sa ating tanan, kundi ang pagsusulong ng hukumang hurado soberano. Kung hawak natin ang batas, kunin natin. Kasi hawak ngayon ng mga abusado, mga traidor, mga kawatan at mamamatay tao sa pamahalaan, ang batas. Hindi demokrasya yun, diktadurya yun. Gawin natin demokrasya ang proseso. Hukuman trial by
jury of We the Sovereign Filipino People, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. No? Yan po yung pandemokrasya. So kung hawak natin ng batas, abay, itong mga abusado, itong mga traidor, itong mga kawatan, at mamamatay tao sa buong pamahalaan, abay, himas rehas ng agaran. Oh, paniwala kayo. Oh, paliwanag ko. Para hindi kayo masyadong magugulumihanan. Meantime, ha, pahirit mo na ng suporta. Libre lang naman to. Mag-subscribe kayo sa ating YouTube Juror Advocacy channel na ito. Libre lang. Alam ko kayo dapat intindihin na babayaran. At paki-like na rin po pag inyo nagustuhan ang atin pong mga isinusulong na Juror People Power Revolution sapagkat ito po ang salbasyon ng ating nasyon. Nasyon nating 99.9% mga Itzapuera. Oh? And then paki-share po sa ating mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, maging mga kalaban. Oh? Sapagkat sila man ay mga kapwa din natin mga Pilipino. Kapwa Pilipino din natin. Oh, kailangan din po natin silang protektahan sapagkat yun ang utos sa atin ng Panginoon eh. Be your brother and sister's keeper. At tiyak magagawa natin pangangalagaan ng bawat isa kung juror tayo. Kaya dapat lang, juror tayo. Oh, okay. So, umpisahan po natin ang ating shout out muna ha sa ating pong mga partners in nation building. Major General Renato P. Miranda, ang dating commandant ng Philippine Marine Corps. No? Si dating Judge Norman Pamintuan, ating pong legal consultant, advisor. No? At siyempre, yung ating pong legal consultant, advisor na stateside, si Attorney Marlo, kalimutan ko ito na Attorney Marlo, mamaya pag naalala ko. Anyway, siya po ay long time California-based lawyer. At shout out na rin kay Attorney Vic Velasquez, long time Texas and New York practicing lawyer, UP Law graduate 1973. Di ko nga lang alam dahil matagal na kami hindi nagkauntahan, kung kumusta na siya ngayon, Anyway, so at sa marami pa natin mga chapter presidents nationwide, worldwide. At yung mga gustong makiisa po sa atin, gustong magtatag ng chapter, kahit na barangay lang, kahit pamilya nyo lang, welcome na welcome ho kayo. Ipaalam nyo lang sa akin ang pangalan nyo. Actually, pwede talaga kayo magtatag, kahit na hindi ko alam. Juror People Power Revolution, Pero, mas maganda po na malaman ko para po, ma-acknowledge ko po kayo. Mabibigyan po kayo, kayo ng pugay, kumbaga, at pasasalamat sa inyo pong pakikipagbayanihan. Tayo, ang 99.9% mga Itzapuera, tatayong makinarya. Walang pera-pera ito politika ng ating pong Team Juror Advocate 2025. At sa ngayon, ang talagang kumasa na sa Juror Advocate Challenge po natin, yung Be a Juror Advocate Challenge, ay kinabibilangan ni na Colonel Gringo Honasan, Colonel Kirubin, sino pa? Well, si Greco Bilica, bagaman talagang solid Duterte, pero juror advocate po yan. So, kayo na po ba naman nimbang? At siyempre, atin din po hinihikayat si Heidi Mendoza. Si dating Senadora Lela de Lima na makiisa, maging juror advocate. Sapagkat hindi po
sapat, no ha? Ang talino, ang magandang hangarin. Sapagkat even the road to hell is paved with good intentions. Ika nga yung daan papuntang impyerno, simentado, gold-plated pa. O baka solid gold pa nga ang pinagsimento nung daan papunta sa impyerno. So hindi po sapat yung magandang hangarin lang. Kailangan mayroong konkretong plataforma, konkretong panukalang ihahain sa Senado at Kongreso. Na wala nang iba kundi amenda sa Bill of Rights para ipagkaloob ang sovereign power ng mga mamayan. Natin ng mga mamayan sa pagiging juror. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para walang bias, walang kinikilingan sa magkabilang panig. Alright, so, umpisa na po natin, ha? Dali, tabi muna natin ito at umpisa natin. Siyempre, pamusong sinabi ni Bonggago. I mean, let's call a spade, Gago tingin ko rito Ewan kayo, hindi ba gago tingin nyo sa kanya? Pakinggan po natin ang kagaguhan niya. Sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Masunurin sa batas? Nga ba? 80 years old na si Digong. Nga ba? Kulang pa 79 pa lang siya ngayon Pero sige na, consider na natin yan. Palagay na natin check na yan, 80 years old na siya. At dapat lang naman talaga, marunong po tayong tumingin doon po at rumispeto, gumalang at bigyan po natin ng kaukulang, alam mo na yung pag-aaruga ang mga nakakatanda po sa atin sapagkat ating pong mga lolo, mga tatay, maging tayo darating din sa ganong punto na ating buhay, At kailangan din natin, inihiling din natin sa mga kabataan na tayo pa igagalang pagdating ng panahon. Subalit, ngunit, datapwat, baliktad yata, narambol Ngunit, datapwat, subalit, yan, may rhyme and reason, rhythm, merong mga paglabag na ginawa niya diba? At hindi niya pinagsisihan, pinagmamalaki pa at pinangangalandakan pa. Pambirang patiso. So, ang sa atin naman, itsapuera muna natin yung ating damdamin. Sa panahon na dapat ay maghari ang rule of law. So, ano sinasabi niya? Siya po ay tumupad lang sa kanyang tungkulin. Dali. Alam ba natin kung ano talaga tungkulin ng Pangulo? Abay, alamin natin. Alamin natin kung ano ba talaga tungkulin ng Pangulo para masabi. Dali mo na, ba't napunta ito rito? Ano yan dito. Sir? Yes. May you please raise your right hand for your oath of office and repeat after me. I, please state your name. Rodrigo Roa Duterte, Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill fulfill my duties my duties as President as of the President Philippines, of the Philippines, preserve preserve and defend its and Constitution, defend the Constitution, execute execute its laws, the laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Di ba malinaw naman? May pa-solemnly swear pa. Wala kang magagawa. Template yan Kahit na sinong Pangulo, yan po ang kanyang susumpaang tungkulin.
Nakaukit yan sa saligang batas po natin. Ha? To protect and defend the Constitution. Protektahan, depensahan ang mga nakaukit sa saligang batas. Ito, daming nilabag sa mga nakaukit sa saligang batas. Di ba? Execute its laws. Ipatupad ang mga batas. Ito ang ginawa nito. Ini-execute yung mga mapaghinalaan pa lang. Na gumagamit ng droga, na pusher, na addict. Yung mga galing sa barangay na listahan ng mga suspect pa lang, ipinapapatay na niya. Bago po ito nanumpa, itong ulol na ito, isa sa mga biktima niya yung pamangkin ko. Kapatid ng bunso kong kapatid. Anak ng bunso kong kapatid. Nakatayo lang dun sa kanto. Naninigarilyo pagkatapos niya sumunod. Pilitan lang, pinilit madaling araw, alas 4 ng madaling araw, sabi nung kanyang kapitbahay, pakitapon mo nga itong basura ko. Medyo siga-siga yung kapitbahay niya So, wala siyang magagawa, miski yung kanyang misis, sige na, sundin mo na, baka mamaya, pagkainitan pa tayo niyan patay tayo. So tinutupad siya. So pagdating doon sa may kanto, tinapon niya yung basura doon, tumayo-tayo muna at nanigarilyo, dumating yung dalawang riding in tandem, binanatan sa ulo, patay ang timano. 45 at 9mm ang ginamit sa kanya. So nung pala, ngit-ngit na ako Pero hindi naman ako masyado makakibo, Sapagkat natatakot ako na baka naman yung iba ko pang pamangkin, baka pati yung kapatid ko, idamay pa nila. Lalo na may patong sa... may reward Di ba? Ang sabi ni Bato mismo, inamin niya, pagkapipitsugin, 50,000. So, ginagawa ng pulis, pag alaman nating diskarte nila, ang bulok, estilong bulok nila, binagbabayad doon sa mga riding in tandem. Minsan, 4 pa nag-ooperate, 10,000 binabayad nila. So, meron silang binubulsa na 40,000. Yung ibang pulis, nangihinayang doon sa 10,000, sila na mismo kumakana. Sila na mismo pumapatay. Dahil sa utos ni Digong, di putang Digong na to. Execute these laws, hindi execute. Kabataan Pilipino, trabaho mo, ungas. Ina mo. Alam ba ni Digong? Dali Tigil-tigil ka muna. Nung siya'y tumakbo bilang presidente, dati po siyang prosecutor, dati po siyang mayor. So yung pagiging prosecutor niya, alam na alam po niya kung ano ang problema sa ating bansa. Pakinggan po natin ang gagong ito. Cases go. What I did was to look into the number of postponements. Chief Justice Maria Lourdes Serrano, we will not tarry because it is the present that we are concerned with and the future that we should be prepared for. Lest I be misunderstood, let me say clearly that those who betrayed the people's trust shall not go unpunished, and they will have their day in court. And if the evidence warrants, they will have their day of reckoning too. When I decided to seek the presidency of this republic, I knew what the ills of our country were. I knew their causes, and I was briefed on those who caused the causes.
I heard the people on the streets complain that justice had become illusory, that equity and fairness and speedy disposition of cases had deteriorated into hollow concepts fit only for muscular dissertations. It was and still is very sad indeed. As a former prosecutor, I know there are always ways of knowing how fast or how slow cases go. What I did was to look into the number of postponements and the time difference between each postponement and the next setting. It was simple as that. I will appreciate deeply if we all in government attend to this urgent need. I was determined then, as I am now determined and better positioned to wage war against those who make a mockery of our laws, including those who make life for us all miserable. I wish to assure everyone, though, that vindictiveness is not in my system, just like you and I, all equal treatment and equal protection are what I ask for our people. But we must have the courage to fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does. At this point, there are concerns few I wish to convey to all, to the end that as I perorate on facts, figures, plans, programs, and solutions, these concerns will not dissipate or get lost along our way. Thus, to our religious bishops, leaders, priests, pastors, preachers, imams, let me assure you that while I am a stickler for the principle of separation between church and state, I believe quite strongly that there should never be a separation between God and state. During my inauguration last 2016, I said that the fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. I reiterate that commitment today, and that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Alam niyo, nung marinig ko ang sona na ito, kauna-una sona ni Digonggong, tuwan-tuwa ako sa galak. So hindi ako nag-aksaya ng panahon nun. Nag-email ako sa Office of the President at hinikayat ko siya na sertipikahang urgent. Kasi hinikayat niya rin ng mga kongresista ang mga senatong, ang mga congressman na samahan siya sa laban, hindi lamang kontra droga, kundi korupsyon na kung tutuusin, ang punot dulo
ng illegal na droga ay korupsyon. Oh? Korupsyon. Sapagkat ang protektor ng mga drug lords ay yung mga taga-gobyerno. At hindi nakapagtataka na mismo ang mga taga-gobyerno na mismo ang drug lord. Oo. Oh, kasi nangihinayang sila doon sa kita na mapupunta sa mga drug lords. Diba? So sumulat ako na kung maaari, suportahan niyang urgent. At kung po pwede, bigyan niya ang ating grupo, ang Philippine Trial by Jury Movement, na ipresenta sa kanya ang beauty ng trial by jury. Ang panukala kung paano ang gagawin, kumbaga i-orient siya. Abay, sumagot naman in fairness. Pero sabi, napaka-busy ng presidente. Hindi kanya mabibigyan, di kayo, yung grupo nyo, hindi mabibigyan ng kahit konting pagtingin. So alam na. Alam ko na, nambobola lang siya. Korupsyon natigil ba? Nako! Pambirang pati. So anyway, kitang-kita naman na alam niya na ang ugat, punot dulo ng lahat ng samot-saring kanser sa lipunan ay yung pong hukumang trial by palakasan ng mga abusado, ng mga traidor at ng mga kawatan at mamamatay tao sa gobyerno. Bigyan po natin ng karampatang visual po para lalo po nating maunawaan ng gusto. Ito po umiiral sa atin ngayon, kabuktutan ng hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Siyempre, kasama na rin dyan yung mga abusado at mga mamamatay tao. Ito po ay pandiktadurya. Ito po ay pinauso sa ating bansa ng mga Espanyol, ng mga Kastila. Kasi nung dinatlan nila tayo, ang ating pong hukuman dito ay trial by jury of the Council of Elders. Pandemokrasya na kinopya natin noon, doon sa England, doon sa kanilang Magna Carta of 1215, kung saan ang pinakasusi. Ang Magna Carta kasi nakapaloob doon, 63 mga karapatan. Kaya nga Magna Carta, the Great Charter of Freedom. So meron sila doon 63 mga karapatan, mga Briton, laban sa hari nilang naghahari-harian. At na pwersa ang hari na permanyon. Ang ika-39 roon, bilang doon sa 63 ay karapatan ng mga Briton sa trial by jury of peers. Kung ikaw ay Briton sa kategorya ng alipin, kapwa mo mga alipin ang uhusga sa kaso mo kung sakaling inakusahan ka. Kapag ikaw naman ay freeman o timawa, o maharlika, ewan ko kung anong tamang basta't ikaw ay malayang mamayan, ang huhusga kapag ikaw ay nakusahan ay yung mga kapwa mo malayang mamayan. Peers, hindi po ba? Kung ikaw naman ay noble, dalawa pong kategorya ng nobility doon sa England, merong nobles na nobility na nasa reliyosong sektor at may nobility naman doon sa mga Panginoong may lupa. Yung mga ano ba tawag sa kanila? Mga warlords, Yon. So, peers din nila ang uhusga. Kung ikaw naman ay membro ng royal family, halos wala nang uhusga sa iyo kasi membro ka ng royal family. Maliban na lang siyempre kung galit sa iyo yung hari. Kahit kapatid ka pa niya, pwede ka niya ipapatay. So, ito ang dapat na umiiral sa atin. Ang beauty ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, gamit ang sentido komun ng pangkaraniwan tao, atin pong tinutuklas o tinutuklas sa mga juror ang katotohanan. Hindi po kung ano yung batas. Ang trabaho ng mga juror, tuklasin kung ano yung katotohanan. Sino ang sinungaling? Yung ba nag-aakusa o yung inaakusahan? Batay sa mga ebidensya at testimonya na ipipresenta ng magkabilang panig,
na aprobado ng judge. Oh, andiyan pa rin yung hukom, hindi naman mawawala yun. No? So, ang judge, kung siya ay may pinag-aralan, malalim na kaalaman sa batas, no? Siya po ang mag-approve ng mga testimonya at ebidensya alinsunod sa mga umiiral na batas. No po. So, yung judge, yung prosecutor, yung defense lawyer, sila po naghahanap naman ng kung ano ang batas. So, malinaw yan, para kasi. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, balikan naman natin ng tanaw. Sino ba si Digong at ano ang kanyang gustong ihain, no, sa sambayan ng Pilipino? Let's look, listen. Pinakamalakas na ibigay ko sa budget, ang pinaka-number 1 ko, edukasyon. Nakukurakot nga lang. Tapos, agrikultura. Nakukurakot din yan. Tapos, health services. Nakukurakot din yan. Pakinggan yung mura ko. Kasi yung mura ko, galit ako. Kanino ako galit? Galit ako para sa inyo. Binobola tayo. I will not allow myself na pahiya ako. Korupsyon, drug, nilagyan ko lang 3 to 6 months. I have promised you something. But if you know me, I will really do it. Pikon ako ng pagkatao. Kapag sinabi ko, huwag din yung gawin yan. Huwag din yung gawin. Pag sinabi ko, gawin ko yan, maasahan niyo. I said, itong presidency, makinig kayo mabuti ha, sa namin. I will do it. Even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency, gagawain ko yung pinangako ko. Maraming salamat po. Anak ng Blaka naman, no. Now, cheers muna now. Ito pong si Comelec King George Calabasa Garcia, ang pinauso niya ngayon, di ba? Making a mockery of the election process. Di po ba? Pagka umatras po tayo, ito pong Comelec Kotong na bumababoy sa ating mga sagradong boto, no ha? Ang ginamit nilang palusot pamula noong 2004 elections, no ho? Hanggang 2019, hindi ka kilala. Wala kang partido. Wala kang pera. Itsapwera ka sa halalan. No money, no candidacy. Dinagukan sila ng Korte Suprema noong 2019. No po, GR number 244274 na hindi mo po pwedeng gawin yan, Comelec. Grave abuse of discretion yan. On your part, no ha? Grave abuse of discretion is punishable by tanggal sa trabaho for life. No, ha? Ayun. Hindi pinatawan ng ganung parusa ng Korte Suprema eh. Bakit kaya? Magkano dahilan? No, ha? Well, anyway, 2022 election, kasi dinagukan nga sila doon sa kanilang palusot na una. Ang ginawa na naman nila ay no bona fide intention to run for public office. Para i-declare nuisance candidate, yung mga walang kwarta, hindi kilala, walang kwarta, walang palsuhol sa kanila. Yan ang long and short. No, ha? Nasintilo ko muna yan. Wala kang kwarta, wala kang palsuhol sa amin, sa pera ka. Tumabi-tabi ka. Dinagukan ulit ng Korte Suprema. GR number 258435. No? Abay, itong halalan ngayon, ano naman ang ginamit nila? Making a mockery of the election process. Ito, hindi ba mockery ito? Hindi lang election process ang nilalagay nito sa kahihiyan, no? At hindi ka panipaniwala. Kundi yung demokrasya mismo natin. Ba't pinayagan ng Comelec na tumakbo ito? Diba? Bakit?
ay itong mga kasalukuyan, si Erwin Tulfo, no, si Philip Salvador, nakaraan, Robin Hood Padilla. Ba't nila pinapayagan tumakbo? Si Bonggago, ba't pinapayagan ng tumakbo yung mga, si Bato, ano ba? Pambira to. O kita mo yung mga ginagawa nila sa Senado. Yung resibo talaga. Na sila ay just making a mockery out of our election process. Hindi po ba? Pambihira talaga. Hindi kasi napapanagot eh. Ay, nako. Ano pa ang ating... Convince everybody now who... ito. Andun na nga. Kumbaga kasi ang nangyari rito, kinain niya. O gusto niya kainin uli, isinukan na niya. Bakit? Pakinggan muna natin siya. who are under the treaties, get out, bastos yan. President Rodrigo Duterte calling on other states to join the Philippines in withdrawing from the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court. Yung treaty, if you read it, it's all bull. It is clearly a criminal law. Our role in this jurisdiction is i-publish mo talaga para hindi ma-ignorante yung tao. It has to be published in the official gazette. Ang mga pinirmahan ng presidente, niratify ng Senate, dinumunitso sa Rome Agreement at inattach na nila yung membership natin. Without passing the critical publication. The president's strong statements come amid the ICC's ongoing preliminary examination into alleged crimes against humanity committed in the president's war on drugs. Last week, Manila officially submitted its... So, linawan po natin. Para malinaw po ang ating diskusyon, patungkol po rito sa bagsik, kamandag, anting-anting ng the Rome Statute na siyempre, riding in tandem yan with ICC. Ang Rome Statute ang nagbigay ng poder para sa International Criminal Court na tumayong korte para sa mga crimes against humanity. Crimes against humanity, genocide, war crimes. Yung tatlo lang ba yun o meron pang isa? So, ano nangyari dito? Bakit na? Okay. So, kumalas siya. Nung kumalas siya, tumakbo sa Korte Suprema sina Senador Kiko Pangilinan at si Senador Frank Drilon. Humirit ng TRO. Siyempre, tunay naman yung tratado ang binibigyan poder sa ating saligang batas na magiging chief architect, tratadong pag-international. International treaty o agreement. Ay yung pong ating Pangulo. Chief architect lang siya. Pero kailangan i-ratify pa ng Senado bago yan maipatupad dito sa ating bayan. Okay. At ni-ratify ka ng Senado. Ngayon, kakalas siya, solo flight. Ano siya, diktador? Alam nyo, kahit na yung hari, doon sa England, hindi nagpatuga-tuga na siya lang mag-isa magdesisyon para umalis sila sa European Union. Yung Brexit nung araw. Bagkos, inilapag niya sa mga mamayan. Monarchy ang meron ang England, Of course, meron silang parlamento, mga elected representative yun. Pero yung hari nila, hindi po elected yun. Pero, hindi nagpatuga-tuga. Ito, si Digong di mahari ito Pero nagpatuga-tuga, hindi ako na magdidesisyon dito. Kumbaga, inatsapwera niya yung kapangyarihan ng Senado, lalo niya inatsapwera ang kapangyarihan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino na dapat, ang siyang nagdesisyon. Mayorya sa atin dapat
ang may karapatan na magdesisyon kung kakalas ba o hindi sa Jerome Statute. Pinuntuan din yan. Sinabi ng Korte Suprema na hindi mo po pwedeng gawin yan arbitrarily, kakalas ka doon. Unconstitutional yan. Kaso nga lang, tinanggap na noon, ng mga panahon yun, ng ICC, ang withdrawal. So, sabi ng Korte Suprema, imot ang academic na itong inyong petition for TRO. Pero dapat talagang, kasi transcendental importance ito, matter eh. So, dapat nagsalita talaga ng tapos ang Korte Suprema. Diniklara na niya dapat na illegal yun. Kaya, kumbaga reverse osmosis ang gagawin doon. Ibasura yung pong withdrawal at bumalik tayo karakaraka doon po sa Jerome Statute, no? Pero hindi nangyari. Di ba? Nangihikayat pa nga. At saka immoral yung ginawa niyang dahilan na. Bukod sa illegal. Kasi siya lang naman ang hinahabol rito eh. Anong sovereignty resides in the people? Hindi kay Digong Duterte. Ano siya? Hari. Na siya sovereign power dito, authority. Hindi. No ha? At any rate, nangyari na ngayong nangyari. Ito ngayon nasiste. Mistula, mistulang nilamon niya. Hindi nilamon. Kinain niya ang kanyang suka. Bakit kamo? Ngayon, ang ginagamit nila na sangkalan, di ba? Batayan, takalan, sukatan sa pagsasabi na siya ay kinidnap, kuno. Hindi siya binigyan ng due process of law. Ayun pong Rome Statute. Particular, yung Article 59. Kung saan nakasaad doon, na doon po sa custodial member state, bago i-surrender ang subject ng warrant of arrest, dumaan muna sa korte. Well, ano ba ang gagawin dapat yan sa korte? Well, unang-una, tukuyin ng korte na ito bang taong ito na subject ng warrant of arrest ng International Criminal Court ay siya mismo. O baka iba. Halimbawa, nakalagay doon, hulihin at isurrender dito itong si Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ang dinampot ng PNP ay si Antonio Trillanes IV. Di ba? So yun po ay kumbaga fuse na inilagay doon sa Jerome Statute, para tukuyin mabuti. Kung talaga nga bang yung subject ng warrant of arrest at ang hinuli ay one and the same person. Yun lamang po ang pwedeng dahilan na para mapabalik dito si Digong kung hindi siya mismo ay si Digong. Pero too late na po yan. Sapagkat in open court doon sa pre-trial nung mga nakarang gabi, tinanong na siya. Ano bang totoo mong pangalan? Saan ka ba ipinanganak? Pinagsino na siya, kinilala na siya. At inamin niya na ako si Digonggong. So wala na sila ngayong itong mga sinasabi ni Harry Roque. Nako, panggugoyo lamang po yan, panguuto. Nasabi niya may ibabalik dito karakaraka si Digonggong. Dahil sa hindi siya nabigyan ng due process of law, wala yun. Isa pa, may precedent na yan sa Korte Suprema. No, not Korte Suprema. Sa ICC, na yung pong pagdala, yung Section 59 per se, ay hindi po karapatan ng mga akusado. Hindi po karapatan. Kung di yan ay proseso lamang para klaro, tunay at totoo yung huhulihin at isusurrender sa kanilang subject ng warrant of arrest. So, wala na yun Di ba? Nung kumalas si Digong at tinanggap ng ICC
hindi na bahagi ng ating mga batas na umiiral sa ating bansa ang Rome Statute kung saan gustong gamitin ni Digong at nung kanyang mga kampo, yung kanyang mga kulto, no, na sangkalan, na legal na argumento. Hindi na pwede, hindi siya bahagi ng ating batas eh. So in effect, yung isinuka ni Digong, gusto niyang kainin uli. Di ba? Nagbuumirang sa kanya. Ang tawag dyan ay karma. Nakarma siya. Siya mismo ang nagsarili, kumbaga sa sabong, nagsarili. No? Siya mismo, no, ang may kagagawan kung bakit siya ngayon hindi kayang protektahan ng The Rome Statute. Di ba? Ang birang patiso. Ngayon, kahit pa umiiral sa bansa ang The Rome Statute, hindi niya pa rin kaya pwedeng gamitin. Bakit ka mo? Pinagkanulusan ni Gloria Macapagal-Arroyo eh. Bago naratipikahan ng Rome Statute, mayroong nilagdaan na Republic Act. Diba? Itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Republic Act number 9851. Ito ay may kaugnayan at titulo po nito ay International Humanitarian Law. At malinaw na nakasaad doon sa paragraph 2, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, period. Instead, the authorities surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any. There is any. No? International Criminal Court issued that warrant of arrest. No? So, ano sabi? Wini-waive na po yung mga proseso. No? Yung sinasabi sa korte para imbestigan, tukuyin kung siya ngayon, hindi na kailangan gawin. No? At, in effect, yung Kongreso, no, yung Senado, kahit pa in session, hindi nila pa pwedeng kanlungin. Hindi pwedeng magtago sa palda ng Senado si Bato de la Rosa. No? Unang-una, miski man sa ating mga batas, sila ay may immunity lamang from arrest habang may session ng Senado kung yung parusa sa kasong ibinabato kay Bato ay hanggang 6 na taon lamang ang sentensya na pagkakulong. Ito hindi. Abot ito ng pinaka-maximum, may 30 anyos eh. So, hindi siya exempted po. Hindi niya po pwedeng, hindi siya pwedeng magtago rito. So, malinaw. Diba? Kahit pa, epektibo pa rin dito sa bayan natin ng The Rome Statute, di pa rin nila pa pwedeng lamukusin. Dahil sa Republic Act 9851. Di po pwede nilang paikutan ang batas. Malinaw. Siguro naman malinaw na po sa atin yan. At pero siyempre asahan natin tuloy-tuloy pa rin na magpapalusot. Ito pong si Digonggong. So, ito po si dating pangalawang Pangulo Emmanuel Pelaez po. Noong September 13, 1915 siya pinanganak, July 27, 2003 naman siya namatay, no? Siya po inambos eh. Noong July, ano bang kanya? Well, anyway, namatay po yung kanyang driver doon sa nangyaring ambush, no? At si General Karingal, o kung saan ipinangalan ngayon yung Quezon City Police District, siya po noon ang Chief of Police ng Quezon City.
At siya po sumama kay BP Pilaes doon sa ospital. So tinanong siya ni BP Pilaes, what is happening to our country, General? Sa mahabang panahon, di po masagot-sagot yan. Pati po yung ating mga legal luminaries dito, wala din po silang klaro na tugon doon sa tanong na yun. Yung bang talagang swak to, ano ba? Na anuman ang mga problema sa ating bayan, na di naman lingid sa ating kaalaman yan di ba? Ito pong hukuman trial by palakasan ng problema Miski yung ating mga komentarista, yung mga nagsasalita sa mga problema, samot-saring cancer natin lipunan, ala din po, ang kanila lang alam, puro problema. Lalong pinasasakit ang ulo natin. Alam nila kung ano yung problema. Pero never sila na naghain ng solusyon. Marahil na sila solusyon. So again, uulitin ko lamang po, ang solusyon po o ang atin pong sitwasyon ay ganito. Para lang bigyan po natin ng diin. Pagdidiinan po natin. Kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga kawatan, ng mga mamamatay tao sa buong pamahalaan ang ugat ng samot-saring kanser sa ating lipunan. Ang problema, hindi po itinuturo sa paaralan. Nakita niyo yung interview kay Bala Liamera yata yun, summa cum laude sa UP. At yung tema ng kanilang pag-graduate ay matatag na serbisyo publiko. So maging siya summa cum laude, hindi po rin naimulat sa nagdudumilat na katotohanan ang problema sa bayan ay ang kabuktutang trial by o hukuman trial by palakasan. Hindi tinuturo sa kabataan that the right of the sovereign people or the sovereign right of the sovereign people bilang mga juror sa hukumang patas, ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, the epitome of democracy, ang siya pong dapat na umiiral sa bansa sapagkat demokratikong bansa po meron tayo and sovereignty resides in the people. Di po ba? Nasaan ang ating sovereign power bilang mga juror, bilang mga hurado? Wala. Di ba? So maging yung ating mga komentarista, nuulit ko lang, wala ding mailalapag na konkretong solusyon maliban na lamang sasabihin nila ay pairal na yung limbagin na, aprobahan na, isabatas na yung anti-political dynasty. Alam nyo, kaungasang kaisipan po yun Sabi nila yun ang problema sa korupsyon. Kaungasang kaisipan po yun. Salat sa lohika batay sa sentido komon. At resibo sa kasaysayan ng mundo. Bakit? Pagka napalitan ba yung mga miyembro ng political dynasty, ng mga baguhang politiko, matutuldukan ba ang korupsyon? Hindi. Sila na naman ang maghahari-harian sapagkat nagagamit nga nila. Sila na naman ang gagamit sa hukuman trial by palakasan. Klasiko ehemplo ang nangyayari ngayon kay Digong Gong. Hindi na siya ngayon ang may hawak, may control ng hukumang trial by palakasan. Yung nakaupong bagong presidente na si Bongbong. So hindi niya na nagagamit. Bali ba? Providential yun niloob ng Panginoon. Kumumpas ang Panginoon para mabuwag yung pinakamalupit na national political dynasty ng mga unitives. Nabuwag niya na. So nagbangayan sila, nag-aaway-away. Akala ko nga, poprotektahan pa rin siya ni Bongbong. Pero hindi nangyari, di po ba? So yan po klasiko ehemplo. Pero kung hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people ang uso, hindi po mangyayari yan. Kahit sinong nakaupong Pangulo, hindi po niya kaya manipulahin o sindikatuhin ang hukumang tayo ang mga juror.
So makakamtan talaga ang makatarungan at makataong lipunan. Till His kingdom come. Panigurado po yan. Ala po tayong kaduda-duda riyan. No, ha? And so, bago po tayo magtapos, ano po, nais kong iukil-kil sa kamalayan nating mga nasa hanay ng 99.9% mga itsaperang Pilipino. Magkaisa na po tayo. Alisin po natin yung people power fatigue sapagkat ngayon meron na po tayong klaro na ipaglalaban atin pong mga kapakanan, karapatan at kinabukasan. Ang atin pong poder, birthright po ng mga mamayan ito sa demokratikong bayan. Ang karapatan na humusga sa lahat ng kasos, sa lahat ng korte sa buong lupang hinirang kung yung akusado sa korupsyon, human rights violations, mga pagpatay, land grabbing, at kung ano-ano pang mga cancer, kaungasan ginagawa sa lipunan ng mga nakaluklok sa gobyerno, lalo na, ay guilty o inosente. Klaro po ang ating laban riyan. At siyempre, kailangan po natin, di ko yata nilagay yun dito pero lagay po natin, no ha? Kasi dapat lang Dapat lang Ito po yung ating hamon No ha? Yan. Hinahamon po natin yung mga kandidato ngayon pagka senador, lahat na, kongresista, party list, lahat na sila. Ang hamon natin sa kanila ay patunayan na totoo, tunay at totoo, dalisay at dakila yung kanilang sinasabi na sila po ay para sa ating kapakanan. Nating mga nasahanay ng 99.9% masang itsapera. Maging juror advocate sila. Gawin nilang pangunahing plataforma ang konkretong panukala, amenda sa Bill of Rights. No? Pagpairal ng jury justice system. Karapatan po natin sa trial by jury. Malinaw po, Demand democracy, confront corruption. John 8:32, the truth shall set us free. Set us all free. Ang trabaho ng juror, inuulit ko, hanapin yung katotohanan sa bawat kaso. Hindi po kung ano yung batas, kundi ano yung katotohanan. Sino ang nagsisinungaling? Yung ba akusado o yung nag-aakusa? Batay sa mga ipresentang ebidensya at testimonya na aprobado ng judge, no ha? Alinsunod sa mga umiiral na batas. Sentido común lang ng pagkaraniwang tao. Sapat-sapat na po yun. Nasandata, no ha? Ng mga juror para tuklasin ang katotohanan. Kahit nga 7-year-old idiot, di mo pa pwedeng pagsinungalingan Alam niya kung kailan niya siya niloloko, hindi po ba? At siyempre, ngayon pa lang, umpisa na po natin ng pagbuo ng etong partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang ating po pangunahin, siyempre ang plataforma riyan ay pagpairal ng trial by jury. Sapagkat pagka-trial by jury ang uso sa bayan, may katarungan. Pag may katarungan, may kapayapaan. At pag may kapayapaan, may bit-bit. Ito na biyaya para sa tanan. Diba? Hindi lang sa kasalukuyan henerasyon po natin, kundi maging sa mga susunod pa nating saling lahing kayo manggi. Tayo, sa hanay ng 99.9% masang itsapera, o mga soberanong mga itsapera, ang maging makinarya, walang pera-pera, politika ng atin pong team juror candidates. 2028, 2025 pa lang, and beyond, 2028 susunod, at sa lahat po ng mga darating panghalalan. Lahat tayo kwalipikado na tumakbo bilang kandidato sa anumang posisyon na sa palagay po natin, kaya po natin. So bukod po sa number 1 plataforma natin, pagpairal ng jury justice system, kayo na pong bahala dun sa ibang gusto nyong ipairal. Bakit kailangan pangunahin po yung jury justice system na may ipairal? Sapagkat gaano man kaganda, katikas,
o malalaking pondo sa mga batas na gusto nyo ipairal, kamukha yung ayuda, napakaganda niyan. No, ang problema lang, dahil hindi na naman napapanagot ang mga salot na kurakot, binubulsan nila ang malaking bahagi niyan. Ay yung mga swapa nga dyan, halos lahat binubulsan na eh. Wala na napupunta sa mga benepisyaryo. Kaya first things first, palitan ang umiiral nating kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong pamahalaan. Buong pamahalaan kasi pati yung mga mayor po, pwede maghari-harian dahil sa local government code. Saan ba nag-umpisa si Digong? Hindi ba pagka mayor o nag-mayor na siya, alam niya na kaya niyang hawakan, kaya niyang paikutan ang sistema ng katarungan. Dahil mayor siya diba? May autonomy siya So, simula nung nagkaroon ng, hindi ko sinasabi na mali o kaya hindi maganda yung, in essence, in general, maganda yung local government code. Ang hindi lang maganda dahil hindi po sinama ng mga framers ng 1987 Constitution ang karapatan sa trial by jury doon po sa ating Bill of Rights. At siya naman po nating amendahan. Ano ba yung amenda na gagawin po natin? Wala nga. Para po malinaw po ang ating diskusyon. Ito po yun Amenda. Parang nandito na yun Dito na nga ba? Wala pa. Wala. Dito po natin hanapin yung amenda po natin sa Saligang Batas. Wala Hindi yung mawawala. Andito lang yun. Ano nga ba yun? Sandali lamang po bear with me. I'm a stranger in paradise. A stranger in paradise. Vote wisely. Wala. Nasaan na yun? Wala. Well, anyway, kabisado ko naman yun. So, akin na lamang, wiwido ko na lang, Ang ating pong panukalang amenda, unang-una, doon po sa Artikulo 3, Section 14, Paragraph number 1. Sa Paragraph number 1 nakasaad doon na walang sinuman ang maaring panagutin sa krimen na hindi dumadaan sa due process. Walang kahulugan, hungkag, kung anong klaseng due process ba ang tinutukoy natin, tinutukoy ng Saligang Batas. Ala po So, amendahan po natin yon. O ritokihin po natin ng konti at ilalagay natin doon, walang sinuman ang maaring panagutin sa krimen maliban na lamang kung merong akusasyon. Akusasyon, o kaya sakdal na mula sa grand jury. 16 hanggang 23 katao, 18 anyos pataas, pangkaraniwang mamayang Pilipino. Well, hindi pangkaraniwan kasi wala naman tayong pangkaraniwang mamayan dito Lahat po tayo soberano. Lahat po tayo sovereign Filipino people nga po tayo di ba? So, 16 hanggang 23 mga soberanong mga mamayang Pilipino randomly selected. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. 12 boto ang kailangan para maakusahan o kaya haina ng sakdal ang sinumang iniimbestigahan. Yan Hindi lang basta due process of law, kundi nakadetalye, nakalitanya kung anong klaseng due process of law. Iproseso sila sa grand jury, ang akusado. The same Article 3, Paragraph 14, Section 14, Paragraph 2. Amendahan din po natin yon.
Kasi sa ngayon, nakalagay lamang, in part, no ha, ang akusado ay dapat pagkalooban ng mabilis, pampubliko at pampubliko na paglilitis. Yun ang nakalagay, ha? Ang akusado dapat ay bigyan ng mabilis at pampublikong paglilitis. Nilagay pa ba fair trial? Tama. Pampubliko at patas na paglilitis pala, fair trial. Kung anong klaseng hayop yung fair trial, hungkag na naman. Wala pong definition. So, bigyan po natin ng demokratikong kahulugan. Ang fair trial na yan. So, amenda po natin, lahat ng akusado ay bibigyan ng pampubliko. Pampubliko para hindi nila mahukos-pukos, hindi nila mapilipit yung pagdinig. Mabilis sapagkat justice delayed is justice denied. Antabayanan po ninyo pag nag-umpisa na po yung sa September pa, 23, 2025, mag-uumpisa yung paglilitis doon po sa International Criminal Court. At mapapansin po ninyo, araw-araw ang paglilitis, kaya mabilis lamang po yan. Ganun din dito sa trial by jury nating sinusulong. So, lahat ng akusado ay bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury o hukumang hurado ng mga soberanong mga mamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para walang kinikilingan. Aprobado. Dapat na-approve kasi ang pakinabang nito para sa atin Katulad din ng ginagawa ngayon ng ICC, ang pakinabang nun para sa mga mamayan. Hindi para kay Digong. O kaya ayaw nila ng ganong proseso. Ayaw na ng patas na hukuman. Sabihanan po natin yung para lalo po tayong matuto. At meron po akong mga educational videos, advocacy videos patungkol sa trial by jury na masusumpungan nyo rin po sa aking YouTube Jury Revolution channel. So again, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong pagtunghay dito po sa ating episode na ito, na pinamagatang isinuka na, kakainin pa. Pambihirang patiso ni Digong Duterte. At again, mag-subscribe po kayo. At paki-share po ito. Paki-like na rin po. Nang sa ganun ay mas marami po tayong maimumulat sa nagdudumilat na katotohanan ng ating pong number 1 talagang kalaban sa bayan ay kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong pamahalaan. Kaya dapat na itong baklasin at palitan ng beauty ng hukumang trial by jury, hukumang hurado natin mga soberanong mamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Gamit ang sentido komun ng pangkaraniwang tao, atin pong tutuklasin bilang juror ang katotohanan. At sa sistemang ito ng katarungan, ay talagang katarungan po ito. Na sistema, yung pong mga abusado, yung pong mga kawatan, yung pong mga traidor, yung pong mga mamamatay tao sa buong pamahalaan. Abay! Kung juror tayo, himas-rehas sila ng agaran. Kaya, dapat lang, juror tayo! Tara na! Juror revolution na! May God bless us all. May God bless Philippines.